Sana ho ay bigyan niyo ng oras na panoorin itong aking video na ipapakita sa inyo. Sa katunayan ho na talagang ang political dynasty ay hindi maganda sa ating gobyerno. Why are we even here? This is large scale. Tama. Hindi mo sinindikato yung buong gobyerno. So, paano ho nangyayari to? Congress kayo, may mga ganyan na kahina-hinala. Because mahirap tumutol eh. Pag tumutol ka, pinutol yung pondo, anong haharap mo sa mga? Be very honest. Okay? I'll be very honest. Put me on record. Ayun ho, kita niyo naman yung halos mga yak-ngiyak na yung nag-i-interview sa kanya. Kita nyo parang ramdam na ramdam yung lungkot na nangyayari. Kita nyo, congressman tong nagsasalita, si Congressman Tiangco. Anong sabi niya? Kung sasalungat ka sa kanila, aalisan ng pondo yung lugar mo. Kung yun hong congressman hindi kayang sumalungat sa sistema, masamang sistema na ginagawa sa gobyerno natin, congressman na ho yan, ano pa kaya ho yung mga ordinaryong tao kagaya natin? Mantakin nyo, ang isang mambabatas hindi niya kayang salungatin ng sistema. Kaya ho, wala hong makasugpo ng political dynasty kundi ang mga taong bayan lang. Kailangan ho magkaisa tayo para isulong natin ang no political dynasty. Kaya ho nangyayari itong mga korupsyon ganito, ang mga anomalya, ipinapagsiksikan ko po sa ulo nyo dahil po ito sa political dynasty, dahil sa mga sabuatan na nangyayari sa gobyerno. Hindi po ang mga yan magkakameron ng lakas ng loob na magsabuatan kung hindi po sila magkakapamilya o magkakarelatives. Tandaan po natin, dapat ang gobyerno ang mas matibay na ahensya kaysa sa mga private company, dahil ang gobyerno po ang sandigan ng ating bansa. Kaya pagtulong-tulungan po natin, buwagin natin ang political dynasty. Huwag po tayong kumampi sa kabilang panig dahil sa ang iniisip natin ay mas magaling ito kaysa sa dito sa isang panig. Parehas lang po silang dynasty. Ang tingnan po natin yung pattern. Kasi kung pakikinggan nyo both sides yan, parehas sila magaling magsalita. Wala ho kayong maitatapon na salita na hindi nyo tatanggapin sa kanila dahil napakagaling ho nilang magsalita. Kaso nga lang po, kung yun lang titingnan natin yung mga salita nila na ilang beses na rin ho nating napatunayan na sila na rin ang nagnanakaw sa gobyerno natin. Matuto na ho tayo. Huwag po tayong makinig doon sa matatamis nilang salita. Usually ang ginagamit nila mahihirap. Yung salitang mahirap, nanggaling ako sa mahirap, para sa mahirap. Kasi yun yung mga bumoboto sa kanila. Kaya tayo mga regular na tao, wala tayong magagawa sa mga botante. Kasi inaasahan talaga nila na itong politikong ito ang pag-asa sa kahirapan dahil sa nagagamit yung kalagayan ng mga ordinaryong tao. Pagka binanggit yung itong mga taong mahihirap, para umangat, tulungan natin itong mahihirap,
yun ho nagiging pag-asa na mahihirap ng mga kababayan natin. Pero pagka nadiyan na ho sila, ano na ho nangyayari sa atin? Wala na. Yung iba nabibigyan ng kapiranggot, pero ang kabig ng politiko ay 98%, 99%, 1%, magaling ako maka 1% pa ang ibinibigay niyan sa mga mahihirap na tao. Huwag po, putulin natin kung gusto nating maramdaman talaga ang pagbabago ng Pilipinas, ng gobyerno natin sa Pilipinas. Umangat tayo, putulin natin ang political dynasty. Kasi kahit yung congressman niya na si Congressman Tiangco, wala siyang magawa pagka hindi niya pwedeng tutulan kung anuman ang desisyon ng mas mga nakakataas sa kanya o kahit pa sa mas mababa sa kanya, dahil sa wala siyang kakampi. I mean, political dynasty rin to si Tiangco, pero hindi ko sinasabing boto niya siya. Against ako sa political dynasty, pero ginagamit ko lang po ito na isang example na wala kang magagawa sa political dynasty pagka pinanatili natin yan sa gobyerno. Sana ho tumanim sa isip natin, huwag tayo makinig sa mga matatamis na mga pangako. Ang tingnan ho natin yung pattern. May political dynasty ba tong kumakandidatong ito? May political dynasty ba tong nagsasalitang ito? Matuto po tayong tumanda ng red flag. Pagka po kahit gaanong kaganda ng sinasabi ng nagsasalitang iyang politiko at yan ho ay may political dynasty, red flag na ho yan. Huwag na ho tayo makinig dyan dahil baka mabola pa tayo. Ang tingnan ho natin yung pattern. Pag may political dynasty yan, red flag, huwag tayo makinig, huwag nating iboto. Doon po tayo bumoto sa mga kandidato na walang political dynasty. Kung walang kumandidato may walang political dynasty, sana ho ma-encourage kayo na tumakbo kung kayo walang political dynasty at kayo po ay may ano ba tawag dyan? May credentials. Tumakbo po kayo. May iba na po ang sistema ng gobyerno natin. Huwag nyo pong isipin na wala kayong pera. Darating po itong tamang panahon ito na hindi na pera ang labanan. Hindi na political dynasty ang labanan. Totoo na po ang labanan dahil gusto na po ng mga tao ng tunay na pagbabago. Maraming salamat. Tandaan po natin, no political dynasty.